Sir, lagyan ka ng mic ha. Good. Kasi yung aking tablet. So yung bossing, ano yung project natin? Sana, si Itachi, oh. Ay, Itachi. Wow. Kaso, Anime. Oh, bakit? Ang Ano bala ba ko yan? talaga nito, buo. Buo. Buo siyang ganyan. Sandali lang. Dito lang, eh. Sa ilalim. Oo. Possible yan, sir. Ito, hindi mo naman kailangan itong nasa ilalim. Ayan. Ito. Oh, yan lang din ang ano niya. Yan ang kunin mo na lang. Pwede kayo ganunin yung dalawang kamay, no? Pwede. Alin? Dalawang kamay na ganito? Oo. Baka mag-iba yung ano nun. Iba yung sign. Ganun pa rin. Kagibunsin yata yan eh. Eh, di ba? Hindi naman nagkakagibunsin yan. Bagay. Ngayon, ang gagawin dyan, di ba ito? May red din siya. Siyempre, may red din. Para maganda tingnan. Ididikit na tayo rito. So, dito yung pinaka-oblo niya. Ito na yung katawan ni Itachi. Ayan. So, possible na magtagpo na itong mga to. In case lang naman. So, yun ang gawin natin dito. Laban na, no? Good tayo? Good, fight style. Sige. Akin na yan. I-airdrop mo sa akin yan para magawa ko na ng stencil yan. Dali. Good day mga pate at panibagong araw na naman. Ang project po natin dito mga boss ay isang anime. Dito mga bossing ay special request po ito ng ating bossing. At kung mapapansin nyo, yung ataking gagawin natin dito mga bossing ay cross-hatching na naman po. Yes mga bossing, dito ay naipaliwanag na natin to last time doon sa ating video mga pate kung paano ba ginagawa yung cross-hatching at ano bang ibig sabihin ng cross-hatching. So dito mga bossing, ito na naman po yung ataking gagawin natin at this time mga pate is anime naman po yung paggagamitan natin. So yun mga boss, ito yung project natin ngayong araw. So, meron pong special request yung ating bossing at ang karakter natin ay si Itachi. At ito, request ng bossing natin from bossing. Santa Rosa, Laguna. Laguna pa? Opo. Hindi nga, Laguna pa kayo galing? Akala ko dito lang kayo sa ano. Sorry bossing, late ako ha. Nashock tuloy ako, Laguna pala yun. So muli mga pade, ito yung project natin yung araw. Meron tayong anime na black and gray and then meron pong touch ng konting red dito mga pade ha. At ito request ng bossing natin. At game na tayo. At ayun na nga, game na tayo. So dito mga bossing is cross-hatching na naman po yung attacking gagawin nating design ngayong araw na kung saan is puro linyahan po at RL ang gagamitin natin. Ngayong mga pati, doon po sa mga kaibigan natin na nagsisimula pa lang sa pagtatato. Kapag ganitong klase ng project po yung gagawin natin na puro linyahan, dito kasi mga pati is kailangan nyo pong i-double check din po yung ating mga needle. Bakit naman natin kailangan i-double check yun mga pati? Halimbawa po, ito yung senaryo. Ngayon po, bagong bukas po yung ating needle at doon po sa unang 2-3 oras ng ating paglilinya mga pati ay solido pa po yung ating mga linyang nagawa. Ngayon mga pade, after nun, kung sakasakali naman po na naglinya kayo ulit at nakita nyo malabo po yung linya natin mga pade, kailangan nyo pong i-double check yung ating dulo ng needle mga pade kasi meron po doong mga sumisiksik na balahibo at himulmul galing po doon sa tissue na kung saan kung hindi nyo po ito alam mga pade dahil nga po malabo yung linyang nagawa ninyo, ang gagawin nyo po doon mga pade syempre ay uulit-ulitin nyo yun hanggang sa ito ay mangitim na hindi nyo alam mga pade na ang nangyayari na pala ay natotrauma na natin yung balat ng ating bossing. So napakahalaga po talaga mga pade na i-double check natin yung ating mga needle na liner lalo kapag tayo ay naglilinya tapos biglang isang minuto o ilang sandali lang mga pade ay pagguhit natin is lumabo na. Kailangan nyo pong i-double check yun mga pade kasi meron din po doon mga natutuyong tinta na kung saan is nahihirapan na po na humigop ng tinta yung needle natin na parang pag ibinaon doon sa balat ay may iwan po doon yung tinta at hindi lang po yan nangyayari sa RL mga pade. Kahit sa Magnum po ay nangyayari po yan mga pade kaya kailangan nyo pong i-double check na kung sakasakali po kapag shader na po yung gamit niyo at hindi na po ibabaon ng maayos o parang meron na dong part na dun lang po nangingitim yung mga sinishading natin mga pade, maaari nyo pong i-double check yung ating dulo ng needle na kung saan po kasi talaga mga pade ang nangyayari dyan ay nababarahan din po yung dulo ng ating needle. At syempre paano naman natin nasabi yan mga pade? Syempre na-experience na natin yan kasi may mga time talaga pade kapag tayo ay nagsishading na at minsan talaga focus tayo napapansin natin na yung shading natin is nagiging maputla samantalang yung unang gamit natin sa kanya is maayos naman po yung pagkakatake ng shading natin. Pero this time mga patis, medyo parang malabo siya. Kaya dapat po is i-double check natin yung dulo ng ating needle. At kung sakasakali man walang dumi ito mga patis, tapos napapansin nyo pa rin na parang ayaw na rin kumapit ng mga tinta doon sa balat na ginagawa natin. Kailangan na po natin magpalit ng needle mga patis. Kasi possible po yun na pumurol na po. Ang nangyari po kasi sa dulo ng ating mga needle mga patis is bumibilog po yun mga patis. Kaya nahihirapan na pong bumaon doon sa balat na kung saan pag ipinilit pa natin yun ay maaari po talagang matroma yung balat ng ating bossing.
bossing. So ilan lang po yan sa mga tip natin mga kapatid, lalo na doon sa ating mga kaibigan na nagsisimula pa lang sa pagtatato. Kasi minsan talaga mga kapatid is hindi pa nila alam yung mga itong klase ng sistema na kung saan is pinipilit talaga nila hanggang sa matapos yung project nila na ang ending mga kapatid ay nagkakaroon po talaga ng trauma yung mga project na nagagawa nila. Kaya muli doon po sa mga kaibigan natin na nagsisimula pa lang sa pagtatato at nanonood po ng ating mga video, dito mga kapatid is malaya po kayong kunin o damputin po lahat ng maaari nyo pong mapakinabangan. At kung sakasakali naman po na wala kayong mapapakinabangan dito sa ating mga pinaggagawa mga kapatid, is itapon nyo na lang or huwag nyo na lang pansinin mga kapatid. Pero lagi ko pong binabanggit mga kapatid na kunin nyo lamang po rito yung mapapakinabangan natin at kung kaya nyo pong i-improve yung mga kapatid is nasa sa inyo na po yun mga kapatid. Basta ang atin lang is share lang tayo ng ating mga knowledge at experience dito sa ating mga ginagawang video. So sana po ay nakatulong po itong ating simpleng tip and tricks mga kapatid. So ito pala ang ating finished product mga boss at total of 5 hours. O diba? Grabe ang tibay ng ating bossing. Dito sa loob po ng 5 oras is kasama na po doon yung ating break mga kapatid at talagang basic lang po sa ating bossing dahil tinulugan lamang tayo nito at muntik na po lumagpas yung linya natin dahil pumitik siya. So may mga may katanungan, message lang po sa ating Facebook page na ito. Yun lamang po. Maraming salamat!